Hi everyone! Welcome sa aming YouTube channel. So today, ituturo namin sa inyo kung paano gumagana ang 6x6 Sudoku game gamit ang C++. Kung gusto nyong malaman kung paano ginawa yung movement, board display, clues at Sudoku rules, perfect itong video para sa iyo. So, unahin muna natin ang overview ng buong program. Ginawa natin itong game para mag-interactive sa terminal. May kulay, may timer, at may WASD controls para gumalaw ka like a real game. So, huwag na natin patagalin pa. Let's go straight to the code. So, unang part ng code ay ang mga libraries. Dito natin kinukuha yung tools na kailangan ng program. So, as you can see, meron tayong include IOStream, include vector, include cstdlib, include ctime, include thermos each, include anstdh, and include chrono. So, ano nga ba yung IOStream? Ang IOStream ay para sa input at output. Ang vector naman, ginagamit natin para gumawa ng 6x6 grid. Ang cstdlib and ctime para gumagana yung random numbers. Ano naman yung thermos and anstd? Para gumagana ang WASD controls na hindi kailangan ng i-press ang enter. At lastly, yung chrono. Ano ang chrono? Ang chrono ay para ito sa oras or timer ng game. In short, sila ang mga nagpapagana ng mechanics ng game. Next, nag-define tayo ng mga color codes. Ito yung nagpapaganda ng UI or user interface ng game. Hindi man siya graphical, pero may kulay ang numbers, borders, at title para hindi boring tingnan. Narito ang mga string colors na makikita niyo. String colors, string receipt, string, pink, blue, cyan B. Para hindi boring ang output, ginawa nating may color ang numbers, title, at borders. Sunod, meron tayong gauge function. Ito ang sikreto kung bakit smooth ang movement sa game. Hindi mo kailangan pindutin ang enter. Once pinindot mo ang W, A, S, or D, gagalaw agad yung cursor. Very important ito para maging game-like ang feel ng program. Itong yung part ng instant key input, gauge ng buong program. Ang purpose nito, para instant mabasa ang key press, hindi mo na kailangan i-press ang enter. Kaya gumagawa ang WASD movement like a game. Kung wala ito, kailangan mo pang pindutin ang enter bawat galaw. Dito, real-time ang input. Woo! Now, punta tayo sa display board function. Dito, ginagawa ang buong board. Nagpiprint ito ng instructions, ng title, ng timer, at ng 6x6 grid. May cursor highlight din para makita mo kung nasaan ka. At syempre, colored numbers para mas malinaw tingnan. Ito ang function na nagpapakita ng buong screen. Ito yung ginagawa niya. Nag-clear screen, nag-print ng instructions, nag-print ng timer, nag-print ng board, nag-highlight ng kasalukuyang cursor, at nag-color ng numbers. Ito yung function na nagpapaganda sa game. Lahat ng nakikita mo sa screen, dito ginagawa ang borders, kulay, at yung kung nasaan nakaselect yung cell. Next important part is the valid function. Ito ang nag-check kung pwede ba ilagay ang number sa current position. Sa nakikita nyo, ito yung boolean kung valid ba siya. Check nito na walang kapareho sa row, walang kapareho sa column, at walang kapareho sa 2x3 subgrid. Kung bawal yung number sa row, column, or box, hindi niya ito pinapayagan. Ang rules naman ng boolean valid, or kung valid man ang boolean, ito yung mga rules niya. Dapat walang kapareho sa row, walang kapareho sa column, at walang kapareho sa 2x3 subgrid. Kapag pasok sa tatlong rules na yan, valid yung number. Para hindi tayo mag-start sa blank board, mayroon tayong fill board function. Sa nakikita nyo, void fill board. Ito ang naglalagay ng 6 random valid numbers sa board. Every time mag-run ka ng program, iba-iba ang puzzle mo. Mga ginagawa nito ay ang random na pagpipili ng cell, random number 1 to 6, check if valid, ilalagay kung pwede, uulitin hanggang may 6 number na sa board.
Para may starting puzzle tayo, naglalagay ito ng 6 random na tamang numbers kada laro iba ang puzzle. Dito naman tayo sa clue part. Kung nalilito ka, may tulong din. Meron tayong clue system. Ito yung code kung paano mo mahanap, magamit yung clue. Kapag pinindot mo ang letter C, hahanapin ng find clue function ang unang valid number na pwedeng ilagay sa current cell. Perfect for beginners na gusto ng guide. Kapag napindot mo ang letter C, ibibigay niya yung isang correct number na pwedeng ilagay doon. Parang hint or tulong. Meron din tayong complete function. Ito ang nag-check kung may laman na lahat ng cells. Pag wala ang zero, meaning solve mo na ang puzzle. Ito yung complete code. Basta may nakitang zero, hindi pa solve. Kung walang empty cell, ibig sabihin tapos mo na ang game. Ang main function naman ang pinaka-brain ng game. Dito nagsisimula ang timer, dito umiikot ang game loop, at dito binabasa yung key presses ng player. Sa nakikita nyo, ito yung code na yun. Habang tumatakbo ang game loop, ina-update ang timer, ipinapakita ang board, binabasa ang WASD movement, at ini-enter ang numbers 1 to 6. Pag 0, erase. Pag C naman ay clue, pag valid number ang ilalagay sa board. Sa loob nito, ina-update ang timer at ipinapakita ang ulit ang board. Tinitingnan kung solved na ba at inaabangan ang input ng user. At lastly naman ay ina-apply ang movement or numbering. Ito yung part na paulit-ulit tumatakbo habang naglalaro ka, parang utak ng game. This is the end of the game code. At kapag napuno mo na ang buong board ng tama, magpapakita ang game ng congratulations message kasama ang total time na ginugol mo. Pag natapos mo na lahat, automatic magko-congratulate at ipapakita ang total time mo. And that's it. Ganyan gumagana ang full 6x6 Sudoku game sa C++. Kung gusto nyo ng flowchart or algorithm explanation, just check the description below. Thanks for watching and see you next tutorial.